Yun naman po, wala kami sa campaign mode dito sa Pasig. We're in work mode. Kung palakihan ng gastos ang eleksyon, walang mangyayari sa atin. Kung naririnig nyo lang behind closed doors yung mga ibang politiko kung paano sila magkwentuhan na, ay, dito natin babaw. Again, that's part of the system, the culture that we have to break as Filipinos. This will be your third bid for mayor, ano? Nagmumura ba kampanya o nagmamahal? Kasi iniisip namin, meron ng technology, dapat medyo mura ng konti. Pero anong impact na? Anong impact niya? Nagmura ba? Mas mahirap ba? Para sa akin, pareho lang po. Honestly, kami ng team namin, iniiwasan namin gumastos ng malaki pag eleksyon, pag campaign period. Sa totoo, sa campaign period itself, of course, you have expenses before and after. But in the campaign, the 45 days, hindi po ako lumalagpas dun sa allow ng COMELEC. Halos walang naniniwala sa akin, pero okay lang. Yun naman talaga ang totoo. Kahit nga mga TARP, hindi ganun karami yung TARP ko. Basta kung ano lang yung common poster area, tapos konting sobra, para sa mga bahay na gustong magkabit. At least may mabigay rin kami. Flyers, yan. Bukod doon, of course, poll watchers. Basically, yun lang eh. Kasi naniniwala ako na kung palakihan ng gastos ang eleksyon, walang mangyayari sa atin. Yung mga ibang ano kasi, ang dinidisguise nila is, ay hindi kasi patulungin ako, wala naman mas mang tumulong, pero hindi mo kailangan maging politiko para tumulong. Gagastos ng malaki, babawiin at babawiin yan with interest pag nanalo. Kung naririnig nyo lang behind closed doors yung mga ibang politiko kung paano sila magkwentuhan na, ay, dito natin babaw. Again, that's part of the system, the culture that we have to break as Filipinos. Kamusta po yung ano niya? Mas madali ba magkampanya sa mga bata ngayon considering the way the campaign is going na? Gamit ng social media, tech savvy kayo. Mas madali ba sa mga mas batang kandidato? Sa tingin nyo lang. So you're one of the few na talagang batang-bata eh. Hindi ko po alam kung mas madali o hindi. Basta para sa akin, ito yung mga realities ng buhay. Ito yung mga tools or technology na available sa amin bilang government official, bilang kandidato. Kailangan mo gamitin yung mga tools at technology na yan. Pero syempre, wala pa rin tatalo dun sa face-to-face contact, physical contact. Talagang hindi yan mapapalit, lalo na sa local siguro. Kasi ang expectation sa amin talagang mapuntahan lahat. Although imposible sa laki din ng Pasig, medyo malaki rin ang Pasig. Nasa 1 milyon na ang populasyon namin. Pero best effort, hindi ako araw-araw nasa social media. Hindi ako araw-araw mag-post. Minsan nga may 1, 2 linggo, nakakalimutan ko mag-post sa Facebook hanggang may magpaalala na sa akin na, oh, ba't wala kang post sa Facebook? Tagal na. Tapos, ayun, maalala ko, magpo-post na naman ako. Pero yung pag-iikot, physically, yan ang hindi ko ini-skip. Hindi ko nakakaligtaan yan. Talagang araw-araw, at the very least every weekday, ay nag-iikot ako. Kanina, galing akong pinagbuhatan, di ba? So, every day, nag-iikot, wala pa rin tatalo dun sa physical presence. Well, hindi pa umpisa yung campaign period, pero you're a mayor. Sige, you're going around already. Ano yung message nyo sa mga tao sa Pasig? Kapag mahilig kayo mag-in-person, di ba? In-person appearance, ano yung normal na sinasabi nyo sa kanila, madalas na sabihin nyo ngayon? At pag nagkampanya kayo, ano yung mga focus ng messaging ninyo? Ngayon naman po, wala kami sa campaign mode dito sa Pasig. We're in work mode. Wala naman makakapagsabi na mag-iikot ako dahil malapit na. Kasi ah, anong petsa ba yung election nung 2022? The very next day, nagsimula na akong mag-ikot. Dahil sa trabaho, hindi dahil nangangampanya. Kasi again, day after elections po yun eh. Yes. So talagang habit na rin po namin siya. Hindi lang naman ako, pati yung vice mayor namin, yung congressman, mga konsehal. Talagang naging habit na namin, ugali na namin yung nag-iikot talaga parate. Kasi sa akin, sa laki ng Pasig, di mo siya may ikot in 45 days. Imposible yun. Pero araw-araw, kahit isang kalsada lang, isang looban lang, isang HOA lang mapuntahan ko sa isang araw, at least, kumbaga hindi tayo cramming. At para naman talaga sa ano yun, kumbaga trabaho yun. So depende sa lugar, iba-iba yung concerns. Of course, there are overarching issues, concerns, and messages that are true for the whole city. Pero sinisiguro ko na alam ko yung specific concerns and issues
ng mga specific din na lugar.